Patuloy namang kinukumpirma ng DFA kung ilan ang nasugatan o nasawi sa naganap na airstrikes na inilunsad ng Malaysian authorities sa Sabah. Si Aya Makalma sa detalye. Matapos ang lahat datu Sabah, Malaysia, kinukumpirma pa rin ng Department of Foreign Affairs kung ilan ang nasawing miyembro ng Kiram Group at kung may sibilyan na nadamay sa airstrike. Ngunit pinabulaanan ni Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario na ginawa ng pamahalaan ang lahat upang maiwasan ang ganitong insidente sa pamamagitan ng pag-apela sa grupo. Ipinahatid naman ni Del Rosario ang kanyang maikling mensahe mula kay Assistant Secretary Raul Hernandez. Malaysian security forces conducted airstrikes followed by ground operations in Lahad Datu. We are awaiting more details on these events, including the number of casualties, if they are. On its trip to Malaysia to continue exploring avenues to avert further loss of lives, Foreign Affairs Secretary Del Rosario has issued this statement from Kuala Lumpur, and I quote, "We came to Malaysia to endeavor to walk that last mile to try sides in this unfortunate conflict. We intend to fully continue this effort." Unquote. Giit ni Hernandez na hindi inaabandona ng ating pamahalaan ang isyu sa pag-angkin ng Sabah. Hapon ng Martes, nakatakdang bumalik ng bansa si Del Rosario na kung saan dediretso sa Malacanang upang i-report kay Pangulong Aquino ang naging resulta ng kanyang meeting kay Malaysian Foreign Minister Anifa Aman kaninang 1:00 ng madaling araw sa Kuala Lumpur. Pero hanggang sa ngayon ay wala pang sagot ang Malaysia kung maaari na makapasok sa Lahad Datu ang BRP Tagbanwa at ang full report ng operasyon. Samantala, kinondena ng DFA ang mga cyber attack sa ilang government websites nitong weekend. We condemn all cyber attacks, regardless from which side they are coming from. We call on both Filipino and Malaysian citizens to be more responsible and encourage dialogue rather than discord. Para sa Telebisyon ng Bayan, Aya Makalma.